Hindi ko akalain, totoo pala. May lumabas pong video na nagpapatunay ng matinding relasyon ni Llamas at ni Ontiveros. Naku po, ang lupit mga kababayan. Ibinunyag ng kontrobersyal na dating COMELEC Commissioner na si Atty. Rowena Guanzon ang tinatagong lihim ng parehong komunista na si Riza Ontiveros at Ronald Llamas ang kanilang tinatagong relasyon. Matatandaang isang certified tinklawan si Atty. Guanzon, subalit nag-umpisang magkalamat ang relasyon nila matapos kumampi si Guanzon kay VP Sara Duterte. At dito na nga nagsimulang paulanan ng samot-saring batikos mula sa mga dilawan at pinklawan ang dati nilang tinitingalang si Atty. Rowena Guanzon na walang preno at walang takot kung magsalita. Ayon pa nga sa isang panayam, doon ka sa lineup ni Riza Ontiveros, pareho kayong mga komunista dyan. Kasalanan ko ba kung pinanganak ako na hindi ako mahirap? Kaya hindi ako nagkomunista? Ang problema sa inyo, gusto nyong komunista. Hindi ako bagay dyan. Sosyalista ako. Grabe mga kababayan, malupit itong video na lumabas na ito. Ano ito? Ay grabe naman. Hindi ko akalain, totoo pala. May lumabas pong video na nagpapatunay ng matinding relasyon ni Llamas at ni Ontiveros. Naku po, ang lupit mga kababayan. Abang-abang lang kayo dyan, matinding pasabog to. At naku po, kinumpirma mismo. Naku, grabe, di ko kinaya. Di ko kinaya. Kinumpirma mismo ni Atty. Rowena Guanzon. Kumuha na kayo ng kape ninyo para habang ay kayo'y nanonood at nakikinig kay Banat Bay, may sabay-sabay tayo magkakape. Dahil matindi itong pag-uusapan natin ngayon. Ito'y matagal na lihim na nabunyag na. Nako! Parang hindi ko ata ma-imagine. Hindi ko ata ma-imagine. Naku, Banat Bay! Nako, yung maduming utak ni Banat Bay kasi minsan na talaga nga namang na nadudumihan yung mga ganyang klaseng pananao. Anyway, bago yan, pag-usapan muna natin yung kasi maganda yung bardagulan ni Atty. Rowena Guanzon at saka ni Llamas. At doon sa interview, may nilabas na malupit si Atty. Rowena Guanzon. Grabe. Alam mo itong mga kakampuit na to, itong mga kakampuit, talaga sila yung mga Laila de Lima style. Alam mo yung Laila de Lima style? Yung linis-linisan, pero mali. Ay, munti ka na ako doon. Si Rapi Tulfo kasi. Oy, sandali yung kwento pala kay Rapi Tulfo. Pag-usapan natin ng bahagya yun. Pag-usapan natin ng bahagya. Ay, nako. Meron kasing pag-usapan natin. Bahagya lang, bahagya lang. Alam mo naman si Senator Rapi Tulfo, meron akong mga gusto at meron akong mga ayaw sa kanya. Siyempre, tayo naman, hindi naman tayo tumitingin sa tao. Pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Okay? Dito sa issue, kasi ngayon, merong isang sexy star, sabi nga nila, starlet. Sa isang vlog, inamin niya na inalok daw siya ng 250,000. Ay, sorry sa term Alam mo nag-uusap ako nung kaibigan ko, sabi nung kaibigan ko, hayop na Pepe yan. Sabing ganun. Oo, kasi bandakin mo ba naman 250,000, ano yung ginto? Pagpasok mo, paglabas ng edits mo, ginto na rin, di ba? Gago! Sorry pero
Yung iba, maaaring naniniwala doon dahil sa may galit sila kay Raffy Tulfo, okay? Ako din naman, marami rin ako ayaw kay Raffy Tulfo. Marami rin akong ayaw. Pero sa bahaging ito, medyo ako hindi ko napapangalanan yung babae, pero yung mga ganyang klaseng style ng ibang babae, hindi siya. Na ibang babae, Dali, linawin natin, Kasi baka mamaya sabihin niya, ganun siya, pinaparatangan ko siyang ganun. May mga ibang babae kasi na sinasabi lang niyang publicly para iangat o itaas ang budget. Walang biro. Wag na ako kayo ma-offend pero again, hindi ko kinakampihan si Raffy Tulfo dito. Una-una, maging babaero siya, wala akong pakialam. Hindi, kasi baka sabihin ng iba, bakit dati si Pangulong Duterte, nung sinasabihan namin ng babaero, wala kang pakialam nun. Kasi sabi mo, wala namang apekto yan sa pamamahala. Ako rin naman. Sinasabi ko ngayon, wala akong pakialam kung nambababae pa si Raffy Tulfo. Wala akong pakialam. Ang may pakialam dyan, yung asawa niya. Diba? Yung asawa niya, problema dyan, hindi ako. Hindi ko naman asawa si Raffy Tulfo Problema ko ba yan? Di ba? O bahala na sila nung mag-asawa. Huwag na ako. O edi, tanungin niya yung asawa niya. Yun lang sa akin. Wala akong pakialam kung man babae, man lalaki. Pangit no? Hindi, wala akong pakialam kahit ano bang gawin niya sa personal niyang buhay. Ang importante sa akin, yung kanyang public service sa taong bayan. Okay? Kung ano man yun ang ating babatikusin o babanatan. Gayunpaman, kinokomentohan lang natin to kasi narinig ko na yung mga ganyan Yung mga ganyang style ng mga kababaihan na kunwari, inalok ako ng 1 milyon. Inalok ako ng 500,000. In full honesty, alam ko po kasi mga galawang ganyan. Hindi dahil sa kumukuha ako Hindi ganon. Wala naman akong perang ganyang kalaki. Tsaka kung may ganyan akong pera, hindi ko babayad dyan. Lalakwatsa na lang ako, pupunta na lang ako ng Japan. Diba? Hindi, ibig ko sabihin, marami tayo kasing kaalaman sa ganyan. Remember tayo, parte tayo ng entertainment noon So, yung mga kaalakaran ng mga babaeng nandyan sa ganyang industriya, alam ko na yung style na yan. Yan for PR sake. Ano mo yun? Hindi siya yung ibang babae. Sige. Yung for PR sake, it's either nagpapataas ng budget pag nagpapawalk, o kaya pag PR, nagpapataas ng budget, o kaya nagpapataas ng value bilang isang sexy star para tumaas yung value ng isang tao pag kinuha siya nandun pa siya sa isang yung ibang babae nasa nandiyan sila sa industriya ng paghuhubad. So nagpapataas sila ng presyo di ba? Ngayon nagba-viral siya di tataas syempre yung kanyang value. Di ba? Ganun lang yun Kaya ako, ngayon, yung pambababae ni Raffy Tulfo, ibang usapan na yun. Senator Raffy, baka naman. Baka naman pwede mo pagsilbihan ng bayan. Kayo talaga, totoo naman Anyway, pag-usapan na natin. Bakit ba kasi yan ang usapan natin? Ito kasi usapan natin Pambabae naman ni si Atty. Rowena Guanzon kasi. Pakinggan nyo muna itong kwento ni Atty. Rowena Guanzon. Makikita ninyo yung ibig ko sabihin. Sandali. Ito. Pasok. Commissioner Rowena Guanzon, Congresswoman, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Ma'am Rowena. Magandang umaga po, Mr. Deo Calma. Salamat po. Ayan, Deo Makalma po, ma'am. Ayan, kumusta po kayo? Malamig na po ba ulo ninyo? Sa sobrang init ng ulo ni Ma'am Rowena Guanzon, tinawag niyang Deo Calma. idol natin to si Deo Makalma Hindi Deo Calma, ma'am. Alam ko high blood kayo. Dapat Deo Makalma, Joke lang po. Oo, pero grabe. Grabe ang ang taas ng blood pressure ko nung isang gabi, Ako gabi ba yun? 180, Over 110? Grabe. Mababa pa yun. At least hindi... Buti na lang na,
natawag ko yung chief security. Kasi hindi talaga siya aalis sa mukha ko eh. Talaga. Oh, alam nyo naman na yung nangyari, no? 'Di ba? Sinabihan siya na para bagang nilait siya, minaliit siya. 'Di ba? Alam mo, sa totoo lang, napanaginipan ko yung mga ganitong pangyayari. Hindi ako nagbibiro. Ha? Napaginipan ko naman, ako naman daw yung inaway. At naglabas ng alam mo na, tapos nagpaputok. Oh, napanood ko. Pero hindi naman niya tinutok sa akin. So para bagang nananakot para umuwi na daw ako. Aba, sinumbong ko, nag-high blood din ako, sinumbong ko sa pulis. Oh, but ito talaga si Atty. Rowena Guanzon, pati kwento mo, napapanaginipan ko Natantanan. Talagang sinundan-sundan po ba kayo? Hindi, nakatayo lang kami doon dalawa. What happened was, pakakain ako ng spicy na noodles. Sabi ko sa friend ko, dito ka lang, inahanap ako ng water. So, pumunta ako doon, may katabi akong babae at lalaki na may kausap sa vendor. Naghintay naman ako. Tapos, sabati ang lalamunan ko, inubok ko. Pero hindi ko inubok sa harap nila. In fact, I turned away sa right side ko. Kasi nasa left ko sila. Aba, within 2 feet distance, sinabihan ako ng mama na, "You're coughing, you should not be in the ball. Wow. You have to leave," sabi niya. Sabi ko, "What?" Nagulat ako. Parang, "What?" Sabi ko, "Are you from Rockwell?" Sabi niya, "Yes." Sabi ko, "Mga tao dito sa Rockwell, hindi naman ganito." "In-check ito." Sabi ko sa kanya, "Well, you have no right to tell me to get out of the mall. If you are sick, you should not be in the mall." Diba? Kung may sakit, dapat bakit sila nandun sa mall? Diba dapat sila hindi pupunta ng mall? Tama, oo. Kasi baka mahawaan nila kami. Dami pa naman senior doon. Yung mga double cards ko doon, mga senior na lahat kami doon sa Rockwell eh. Sabi ba naman, "No, you're contagious. You live." Wow. Contagious, isang ubo lang, TB na agad. Buti nga ganito lang ginawa ni Atty. Rowena Guanzon. Kung ako to, naku po, uubuhan ko lalo to. Uubuhan ko sa harapan to. Sabi ko, putang ito, dito na pa ng baso nito. May Napamura si Atty. Guanzon sa DCRH. Interview kasi kayo na-interview eh. national pride was hurt, you know? So sabi ko sa kanya, "How dare you?" Ganun. Alam mo, exchange namin, parang umabot ng 5 minutes. Ayaw niya umalis. "You're the one who should leave," sabi ko. Talaga, oo. Saka harap-harapan, finally yung guard, yung asawa niya, hindi naman siya hinihila, hindi naman siya. Sabi ko, hindi aalis ito, hindi rin ako aalis. Tinawag ko yung security guard na tawagin ng chief security. Sinanong ko ba mga tao, "Ladies and gentlemen, this man wants me to leave the mall because I coughed once. Is he correct? Is he right?" Sumagot nga mga taga-Rockwell ng, "No." Ibig sabihin, lahat kami doon na mga matatanda na doon naman talaga kami kung minsan ay paalisin niya kami doon sa Rockwell. Isa pala pang hindi taga-Rockwell eh. Ba't na kami paalisin? Kung masama pala pakiramdam ng asawa niya, ba't sila nag-mall doon sa Rockwell? Sus mio. Saan pa doon ang mga matatanda? Aba, yun akong grabe talaga. Sinabi pa sa yun talaga, radio, yung pinaka. Yung sinabi sa akin, "You don't have money to buy a mask? You should wear a mask." Doon talaga ako. Grabe, no? Yun ang malupit. Pero mas malupit, yung revelasyon niya kay Llamas, antayin nyo. At saka kay Ontiveros, antayin nyo. Breka? Commissioner, gaano ba ang layo ninyo nung kayo po ay naubo at kayo ba ay umubo sa harapan niya? 2 feet away. At nung alam ko na, di ba, Makati ang lalamunan ko, alam ko na nauubo ako. Hindi naman ako umubo. Kahit doon sa police station, sa guard station, kahit wala naman talagang ubo, ay mas mati. I never go out when I have a cough because, it's dangerous. I'm already 68. So, ang sabi ko sa yung 2 feet away ako sa kanila. Tapos nung alam ko na nauubo ako, I moved my face away from them. Hindi ako umubo sa harap nila. Ano ba? Diyos ko, maawa naman kayo sa akin.
ang tagal ko kayang matanda na ako. Dapat alam ko na yung mga protocol na yan. At saka, kaso pinagkontestahan ako ng mga akbayan. Yan. O, yung mga akbayan. Ay, akbayad? Bakit kaya akbayad? Naku po. Tandaan nyo, dating COMELEC chairman, dating COMELEC commissioner, etong si Guanzon. May alam to pagdating sa galawan sa COMELEC. Nako po, dami kong ayaw kong magsalita. Ayaw kong magsalita, pero marami tayong alam dyan. Pakinggan nyo. Yun nga kayo dyan, ha. Ito naman si Llamas, post na siya na, ay, bumaba self-esteem ko, wala akong Rolex at wala akong Gucci. Hoy, Llamas, marami ka namang baril. Bakit na mababa ang Nako, eto ha, marami naman siyang baril. Mamaya may video tungkol dyan. Nako ba, lupit. Bakit? Anong kinaugnayan ng baril? Ngayon ko lang napagtanto ito na nalaman yung ito mga istorya na ito. Di ba tanghuli ka ng illegal possession of firearms? Naku, nahulihan pala siya illegal possession of firearm. Bakit nakalaya ito? Gago! Hindi kasi kulong ang illegal possession of firearm ha. Kulong po yan. Kaya pala nagsilbi sa Pinoy administration. Gago! Hindi kaya nabigyan siya ng immune ng parang yung papalayain ng presidente. Naku po. Kaya todo sip-sip niya sa mga dilawan. Naku po. Gago! Ako nagtatanong lang, paano na kayo na-resolve yung kaso niya doon? Di ba, Llamas? Tanghuli ka doon nga bumibili ng mga fake na DVD. Bumibili pa ng fake na DVD. Gago! Ano ba yan? Yung fake na DVD na ba yan? Illegal ba yan? O barely legal? Anong klaseng DVD ba yan? Ako, delicate to, Llamas ha. Ikaw talaga, mahilig ka sa mistisa. Ha? Ano kaya DVD yan? Ang lupit. Ang lupit dito. Ano bakit naman kung wala kang Rolex at wala kang Gucci, bababa ang self-esteem mo? Kasalanan ko ba, Llamas, kung mayaman talaga ako? Hindi ko naman ninakaw yung Rolex at Gucci ko, ha? Kung ikaw mag-Rolex, ay maghihina na talaga kami. Ninakaw mo yan. Kasi ano ba naman ikaw? Sumikat ka lang nung presidential assistant ka. May Pinoy at katabi ka ni Risa Ontiveros lagi. Nako! Patay tayo dyan! Gago! Katabi ka lagi ni Risa Ontiveros. Malaman yun. Naku po, malaman. Amaya, papakita ko yung laman. Ay, naku, lupet. Ha? Tinanong pa nga si Risa Ontiveros ni Willie kung kadit mo siya? Nako! Ano, Llamas? Right? Bite? Natulala yung host. Sabi nung host, oh shit. Yari ako dito. Interview ka ng interview. Kabit mo ba daw siya? Yan ang isang matinding katanungan ngayon. Llamas, kabit mo ba si Ontiveros? Yun ang tanong. Ha? Gago! Hindi, tinatanong lang naman niya ni Attorney Guanzon. Ha? Kabit mo ba? Naku, usapang kabit. Gago! Kaya, yan yung koneksyon doon sa usapang kay Rabi Tulfo, ha? Gago! Hindi, wala naman tayong pakialam, mga kababayan. Ano bang pakialam natin kung kabit siya? Hindi, halimbawa lang, ha? Halimbawa lang. Pero sinasabi ko, wala akong alam. Di ko alam. Di ko talaga alam. Wala. Tsaka parang, kaya bang tiisin ni Ontiveros yung mukha ni Llamas? Yung itsura pa no? Gago! Hindi ko talaga alam. Wala, honestly ha, this is the first time na narinig ko ito na parang kino-confirm or may mga bidyong lumabas. Hindi ko alam ha. Wait lang. Ituloy natin. Chotomate. Easy lang kayo ha. Alam mo, Dio, ako, Yes, ma'am.
I'm very, very friendly. Politiko din naman ako, nag-commissioner ako, lahat ng mga ito mga nagbigay ng tulong sa akin. Sige, magbangayan tayo. Sasabihin ko sa public, yung mga iba dyan sa inyo, you try to bribe me, Naka? or try to bully me, Naka? or told me to appoint so-and-so in their province. Diba? Oh, try to bribe me. Remember, Comelec chairman siya. Para doon sa mga probinsya nila. Para sa mga balwarte nila. Nako. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Di ba? Oh, kita nyo? Kita nyo, Galawan? Remember, Comelec dati to, commissioner. So, ang daming alam nito sa mga politikong binibili siya, binabayaran siya. Oh, tinatry palang bayaran. Hindi siya pumayag sa bayad. So tinatry bayaran para ayusin yung mga probinsya kasi tandaan nyo ang mga party list usually balwarte yan eh. Sa mga probinsya kumukuha yan ng boto. Balwarte yan. Sabi niya nga, don't try me. I know. Diba, Leo? Yes, Kaya ma'am. ako, I have manners, diba? Kaya hindi ko sila gagalayin kung hindi nila ako binibisit. Ito si Llamas eh. Wala ka ng trabaho, political analyst ka na bigla. Ay po, wala ka ng PhD. Wala ka nga PhD. Ang lutong nun. Llamas, kung ako sa'yo, umuwi ka na sa nanay mo. Umiyak ka dun. Mantakin mo dun. Mantakin mo ha. Mantakin mo yung sinabi niyang yun. Ha? Wala ka lang trabaho, naging political analyst ka na. Wala ka nga PhD. Mga kababayan, kung pagdating sa edukasyon at edukasyon, isa ito si Madam Attorney Rowena Guanzon, ang malupit ang edukasyon. Yeah? Matagal ko na sinasabi sa inyo to. Hindi pa ito bumabanat kay o yung hindi pa siya parang sumaside sa mga Duterte supporter. Ano ko na ito eh, kasi nakikita ko ito magsalita. Yung logic nito, sabi ko lalim. Di ba? May mga halimbawa, si Harry Roque, sa kabilang kampo o sa middle side, maaring may mga ayaw sa kanya dahil nasa Duterte siya. Pero alam nilang matalino. Grabe yung accomplishment ng utak ni Attorney Roque. Ito rin, ganun din. Kahit nasa kabilang side ito noon, nakikita ko, sabi ko, mahirap banggain to. Ang talino nito, yayariin ka nito. Yan yung mga, sana, ako honestly, isa sa dapat nilalagay sa Senado. Ako walang biro. Hindi ako nagbibiro. Ito ang dapat isa sa mga nasa Senado. Ito ang mga style Marcoleta din eh. Di ba? Dapat ito. Para talagang kung sino mang opisyal, whether DDS, DDH, o ano pa man, matatakot pag ginisa ni Attorney Rowena Guanzon. Dapat ganun eh. Kaya nga ang ganda ng positioning ni Marcoleta eh, di ba? Mamuti pa yung si Chiangsi, at least na PhD yun. Ano ba yung political analyst mo? Tayo na yung walang trabaho eh. Naku po. Mga political analyst daw ang walang trabaho na nilagyan ng title ng mainstream media. Gago! Hindi, alam mo mga kababayan, that's true ha. Yung mga katulad nila Palsis, yung mga si Kristan, yan yung mga walang dating, sa tingin ko, mahina logic. Alam mo yun, nasayang yung title niyang abogado, si Palsis, si Kristan, di na abogado yan. Laking lang yan pasosyal lang yan Yung the rest, di ba? Katulad ni Heydarian. Yan yung mga yan yung talitalinuhan, pa-English para mukhang matalino. Kasi alam mo ng mga Pilipino pag nag-i-English, matalino yan, tanginang yan, ganun.